let us bring back our president no matter what happens. Patuloy po ninyong ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at agarang pag-uwi ni Tatay Digong. Na panalanginan kita sa labaw makagagawa. Bring PRRD home! Nako, matindi ho mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Para doon sa mga iyaking ensaymada at talyanista, magsialis ho muna kayo dito. Dito sa video na to, makikita ho ng buong mundo kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino at ng mga kababayan natin sa OFW sa iba't ibang dako ng daigdig. Etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba kung gusto ho kayo lahat dyan mga kababayan. Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Lahat na ba ay nakapag-celebrate na ng birthday nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Nako, isang Red Horse at isang MP lang yan, sold na ho tayo dyan, no? Ngayong mga panahon na to, nakikita ho natin yung mga nagpo-post, yung mga nag-video okay, nag-iinuman, yung talagang sinicelebrate ho nila, ang dating parang piyesta, yung birthday ng mga kamag-anak nila. Ganun ho ang dating, ang epekto ng birthday na to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ordinaryong Pilipino. Kaya ano pa ho bang hinihintay nyo? Aba, magwalwalan na ho tayo, ika nga, hanggang mamayang madaling araw, wala hong tigil to mga kababayan. Talagang walang humpay na talagang matindi-tindi ho mga gagawin natin mamaya. Sa katunayan yan, medyo yung pakiramdam natin, okay na ho tayo nito Pero nakita ho natin, itong video nitong si Amy Marcos at hindi naman ho natin pwedeng hindi gawan ng reaction video ang interview niya na yan dyan sa ASPN. At dito rin sa video na to, iisa-isahin ho natin ang birthday greetings ng ating yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm election. Itong mga senatorial candidate niya, si Kong Dante, itong si Atty. Vic, siyempre, yan ho, hindi ho natin pwedeng makalimutan ang si Atty. Jimmy Bondoc. Isa ho yan sa mga talagang kinakampanya natin dito sa PH Update. Siyempre, Senator Bato de la Rosa, kailangan ho yan. Mamaya magsusugba yan. Mag-iihaw-ihaw yan. Pupuntahan ho natin yung si Senator Bato. Makikikain tayo ng native na inihaw na manok sa kanya. Sen, pahagis naman ako dito ng yung sinugba mo, parang masarap gawing pulutan yan no? O ito na rekta ho muna tayo dito kay Manang Amy. Pinapalabas ho natin ito mga kababayan, hindi para ma-encourage yung mga kababayan natin iboto itong si Manggagamit. Huwag yung iboto yan. Marami ho tayong alternative candidate, ika nga. Yang ali na yan, nako, nakita nyo ho ba kung paano niya lokohin ang sambayan ng Pilipino? Gusto ho niyang palabasin na, mahal ko Pilipinas. Iimbestigahan ko yan kasi yung soberenya ng ating bansa nakasaalang-alang. Kung palang soberenya ng ating bansa nakasaalang-alang at yung mga tauhan ng kapatid mong bangag palsipikado, bakit hindi nyo ho kasuhan? Magsampa ng impeachment. Tama si Panelo di naman ho kaya tanungin na lang itong si Marcos Jr. Nasa tamang katinoan ka ba, Marcos Jr.? Magpa-hair follicle test ka kaya? Kung ikaw na humamon sa kapatid mo, ibang usapan na yan. Baka meron ka pang mabudol na isa o dalawa dito sa PH Update, pero tayo kinakampanya talaga natin ang ating mga kasama dito na wag iboto yang si Amy Marcos dahil wala akong kakwenta-kwentang ate yan. Sabi ko na sa inyo, mga loyalista at mga ensaymada, magsialis kayo dito. Meron pang naliligaw sinusugod nila yung mga video natin Yung video natin kagabi, ang daming mga bitter. Anak ng toko talagang ganon. Umabot ng 6,000 comment. Anak ng ganyan talaga ang buhay, ganyan kamahal ng sambayan ng Pilipino. Ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. At ito ang pinakamatindi sa mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Nako, PRRD 80th birthday bash at Times Square, New York, March 28. Palakpakan ho natin ang mga kababayan natin nandiyan sa Tate.
Ibang klase talaga tong mga to. First time mga kababayan, ha? First time in history. Ha? Makikita ho ng buong mundo kung gaano kamahal ng bawat isang Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana ba naman kayo nakakita? Hindi pa ho nagurguryan si Tatay Diggs. Hindi pa ho siya, kumbaga, buhay ho siya, pero kung ituring siya ng ating mga kababayan, talagang living legend. Buhay pa, bayani na. Diba? Yun naman ho talaga si Tatay Digong. Kasi siya ho nagpakita sa sambayan ng Pilipino na huwag kayong mawalan ng pag-asa. May pag-asa pa. Basta magkaroon tayo ng pinuno ng na merong mindset na kagaya ni Digong. Kaya hirap na hirap po yung mga trapo ngayon. Di ho nila alam kung paano tapatan, lampasan o higitan yung mga nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya galit na galit ho sila sa mama. Isa ho yun sa dahilan kung bakit ho siya dinidikdik nitong mga walang yang politiko na to. Ang hirap po kasing yung tipong eto si Tatay Digong, o kayo sasabay lang kayo dun sa standard niya kahit hindi man nga lang matapatan eh. Sasabay nga lang eh. Hindi nyo kayang lampasan at hindi nyo kayang sabay yung maging kaparehas niya. Yung sasabay lang kayo kung paano yung ginagawa niyang pagtatrabaho. Hindi ho nila kaya. Napasarap na naman ang ating kwentuhan. Dito na nga ho tayo kay Senator Amy Marcos Manggagamit. O banatan mo na, The madam. second hearing, Senator Amy, kasi nga naulinigan kita, sinasabi mo rin na nahihirapan ka man. Kasi marami nagtatanong, bakit wala kang inimbita? Kasi marami ng legal luminaries, mga Nako. former Legal justice or luminaries. justices, Nako, kung nako, mga nako. talagang bihasa, may mga master's degree sa international criminal law and all of that. Talagang, you know, legal legal experts na talagang yung legal minds that you can mine. Kung yung legal minds natin, yung legal expert natin, etong si etong si, pangalan nun, yung dating associate, yung si Chief Justice. Anong pangalan nun? Nakalimutan ko na. Antonio Cardona. Kung yun na lang, wag na ho tayo makinig dyan. Anak ng tokwa, baka pinaglilihi pa lang yan, galit na kay Digong. Bakit hindi sila humarap because ang maririnig mong sinasabi nila is the legality of the arrest and the surrender. Hindi nila tinatawag na extradition ng pamahalaan, di ba? Surrender ng Mali ata Pangulo. yun. Legal naman daw. Ayun na nga. So, maraming legal experts. Pero tulad ng sinabi ko, kesa sa experts on the side of the government, mas maganda rin yung mga neutral, yung talagang profesor. Correct. Kasi Objective, alam oo. natin, politika kapag ganon, palagay ko, overrepresented na nga yung gobyerno. Mag-isa lang ako doon sa isang panig hanggang dumating sina Alan Peter. Dahil ang dami-daming taga-gobyerno. Sa totoo lang, nung umpisa akala ko walang darating galing administrasyon. Pero biglang nagdagsaan, tapos nagulat nga ako, dagdag sila ng dagdag ng pangalan. Sabi ko, ayos to. Talaga namang prepared sila. Siguro maganda yung hearing natin. Tapos, nung nandun na sila, dumami pala, 3 kwarto na kami, naubusan pa nga ng Naku. pagkain eh. Kaya sabi ko, very represented. As a matter of fact, si Inday Sara lang ang nasa Representative. kabila at siya lang ang on Zoom, alas 3 ng umaga yata sa The Hague. Kaya, yun nga, inaanyayahan ko, kasi magkakaroon ako ng second hearing. May second. Yes, magkakaroon ako. I finally decided kagabi na mag-second hearing na lamang dahil may marami pang nagsasabing bitin, may mga katanungan ng OFW, at ang balita marami pang warrant na susunod. Hindi naman ito ang Nako. kaisa-isa at kahuli-huli. Nako, Senator Bato de la Rosa, ni Senator, paging Senator Bato de la Rosa, madami pa daw hong susunod. Yari tayo dyan, Sen Bato. Sa Netherlands, walang sugba doon. Pero tayo ho'y naniniwala na yung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na ho mauulit yun. Pati yung mga nasa PNP, gagawin nyo yun sa inyong former PNP chief. Sa bagay, former commander-in-chief nga, ginawa nila dahil sa pera. Dito pa ho kaya kay Senator Bato de la Rosa. Sigurado yung mga yan. Kumbaga, ang prinsipyo nila binenta na ho nila dito kay Tambaluslos ika nga, no. Tuloy. Meron pang susunod,
nababanggit nga yung pangalan ng 5 pulis. Kaya eto nga, kinakailangan alamin natin kung mali yung proseso, mali yung ginawa, wag nang uulitin. Sino naman po ngayon ang iimbitahin mo? At yun na nga, sumulat na rin po sa inyo si E.S. Bersamin para humingi ng advance question. So now, are you going to Nako, advance give question. advance question? Nako po, nangihingi na ng advance question tong si Lucas Bersamin. Alam na alam ho na talaga na mga hirap ho sila sa pagsagot dito kay Amy Marcos manggagamit. Magkagayon pa man tayo naman ho, alam ho natin pagka ang isang hearing talagang napakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Kaya kahit po paano, nagpapasalamat ho tayo dito kay Amy Marcos manggagamit. Diyan sa ginawa niyang ginawa niyang hearing na yan na in aid of legislation. Tuloy. Question to Secretary Bersamin, E.S. Bersamin. Pambihira And tong sino matanda na ngayon to. yung mga susunod? Mga matandang walang pinagkatandaan, si Enrile, si Bersamin, sino pa ba? Sino pa ba yung mga matatanda dyan sa gabinete ni Marcos Jr.? Yung tipong na lang yung nasa dapit hapon na ho kayo, hindi natin pinagtatawa na yung pagiging matanda nila Yung mga decision nila, yung kini-question natin, yung wisdom nila na naipon sa kahaba-haba ng panahon. Tumanda kayo ng ganyan, pero yung inyong pag-iisip, hindi natin malaman kung, di ba? Yun yung kini-question natin. Yung pagiging matanda, tatanda tayong lahat. Wala naman yung mananatiling bata. Walang forever young, ika nga, di ba? Ang problema dito, yung nila yung wisdom nila, yung karunungan nila, hindi ko natin malaman. Yung tipong kahit mapahiya na ang mga kababayan nating OFW, magmukhang tanga na ang sambayan ng Pilipino sa madlang universe. Wala akong pakialam tong mga tao Sunod na na to. mga aanyayahin niyo po sa second hearing? Oo, siguro pareho rin yung iba, pero yun nga, katulad ng sinabi kanina, sana talagang lumabas yung ibang mga international law experts kasi hindi naman ordinaryong international law, hindi naman yan bahagi ng batas na araw-araw pinapractice. At iilang talaga ang praktisado diyan. Marami tayong narinig sa social media, sa mainstream, maraming linalathala na puros government side. Gusto ko sana yung legal side lang talaga at yung konstitusyon sa atin. Kasi nagkakapanig-panig na rin, nagkakakulay ng politika, pati yung ating mga legal luminaries. Kaya inaanyayahan ko yung mga former justice, yung framers of the Constitution, lahat na magsabi kung sana. Nako. Pero nahihirapan talaga ako. Pero sa second hearing, mukhang si Senator Bato nais lumahok dahil nasa second batch Nako. daw siya ng warrant At ang alam ko si Senator Cayetano bitin pa yung mga tanong dahil DFA siya noon marami siyang alam na maitutulong para malinawan tayo. Ang alam ko din yung ating mga OFW na magpaliwanag kung paano sila na iuwi sa atin. At gusto nila na may may guarantee o assurance ang ating gobyerno na yung mga nakapiit pa sa abroad, na-convict at naparusahan, maiuwi. Kasi sa lagay na ganito, natatakot lahat ng Pilipino. Isipin mo, dito mismo sa iyong bansa, kukulit ka. Pinamimigay ang mga Pilipino. Paano na lang daw sila sa abroad? Ayun na nga mga kababayan ang naging tugon nitong si Amy Marcos sa mga tanong nitong sila Ma'am Ali Soto at ang kanyang kasama dyan sa ASPN. Naku, itong si Senator Bato de la Rosa hindi ho nila mahuhuli. Magiging rockstar yan. Magbabanda na lang daw siya. Nakita natin yung buhok niya, di ba? Mahaba. Nanto ko. Hindi magpapahuli. Sen Bato, wag ho kayong magpahuli. No? Wag ho kayong magpahuli. Dahil pagka umuwi dito itong si BP Sara, isa ho kasi sa mga kapanalig, isa ho sa mga pinagkakatiwalaan niya yung si Senator Bato de la Rosa. Eto, rekta ho tayo. Naman talagang gusto hong lumpuhin nitong administrasyon na to. Lahat ng konektado sa Duterte. Dito naman ho sa bahagi ng video natin na to, ipapakinggan ho natin ang birthday greetings ng mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2025 midterm election. Unahin na ho muna natin itong si Congressman Rodante Marcoleta. Umpisahan na ho natin itong mga kababayan. Ako po ay nakikisama sa inyong lahat sa pagbati natin sa dating Pangulo ng ating bansa
Mayor Rodrigo Roa Duterte sa pagsapit ng kanyang ika-80 kaarawan ng pagsilang. Ang totoo po, hindi ko alam kung ako po'y naliligayahan o nalulungkot sapagkat bagamat ang pagsilang po ay dapat po nating sineselebrate. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon na nasa malayong bansa, na sapilitang dinukot at inilipad sa isang lugar na napakalayo sa atin. Hindi ko po alam kung paano natin ise-celebrate ng maligaya ang kanyang kaarawan. Ang masasabi ko lamang po sa ating Pangulo, sana'y lalo siyang maging matatag. Alam ko po siya'y matatag. Wala pong problema doon. I do not doubt his tenacity and endurance as a leader. Medyo nag-aalala lamang po ako sa kanyang kalusugan sapagkat alam nating may edad na siya at naggagamot po siya. Hindi naman po masyadong mabuti ang kanyang kalusugan. Yun lamang po ang aking inaalala. Ngunit sa kanya, Kaya naman nagkakaisa hong sambayan ng Pilipino sa panawagan na maiuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa as soon as possible dahil nga ho sa kanyang kalusugan. Maliban ho doon, wala ho tayong pinapangambahan pagdating ho dyan sa mga gawa-gawang kaso na yan. Hindi ho, ika nga, malalampasan ho lahat yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy. bilang isang leader, alam kong matatag siya. Alam kong alam niya ang kalagayan ng ating bansa. He is prepared to suffer. Sa kanya po ay palagay ko kahit buhay niya itataya niya alang-alang sa kanyang bansa. Sana'y marinig mo ang aking sasabihin, Mayor, Mr. President. You are the image of sacrifice and courage. You are the epitome of a leader who gave it all but asked for nothing. You are the unifying force to restore the rectitude and the majesty of our laws. You are the embodiment of a leader that inspire a brave, independent, and sovereign nation. Sa ating po mga kababayan, huwag po kayong mawawalan ng loob. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back our decency, our patriotism, and our true sense of nationhood. Let us bring back our qualities that define us and prove as to who we are as a people. Let us be resilient. Let us be steadfast. Let us be patient towards our march to normalcy, transparency, and integrity. Let us bring back our President no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Ramdam ho natin yung mensahe na yon itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ibang klase ho talaga. Yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang yung tipong inendorso, hanggang dun lang yun eh. Yung tipong kaya ho nilang kalimutan yung pagiging kandidato nila para lamang makiisa sa panawagang kailangang maiuwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangang maibalik ang dignidad ng bawat isang Pilipino. Dahil nayurakan ho yan doon sa pagpapadala dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC. Kasi nga naman, mga bangag yung mga nasa Malacanang, kaya ganito ho nangyayari sa ating bansa. Nagkakahindot-hindot yung mga sitwasyon eh. Eto, lipat ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Po isang malaking hamon para Ito. Sa ating ginagalang, kinikilala at respeto, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tanggapin po ninyo ang aking magalang na pagbating happy birthday sa inyo. Bagamat tayo inaharap sa napakalaking pagsubok, Mr. President Duterte, hangad ko po ang inyong mas mabuting kalusugan. Pinagdarasal ko ho ang inyong kaligtasan at ang agarang paglaya at pag-uwi dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Walang kung ano-ano pa mga cheche bureche, talagang itong mga
mga napili nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kalidad ng pagiging mahusay na leader, nakikita ho natin dito sa Duterte na to. Kaya naman sa 2025 midterm election, iuna nyo ho sila, wala ho kayong hihuhuli. Lahat ho sila, una sa balota. Sabay-sabay ho, 10 kagad yung guhit. Lahat ho sila. Attorney Vic, Kong Marcoleta, Pastor Apollo Quiboloy, Attorney Jimmy Bondoc, ha? Magtulong-tulong ho tayo para mailagay sa Senado itong mga kandidato na to. Kung hindi ho kayo masaya doon sa ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa bagay ngayong mga panahon na to, base doon sa mga naglalabasang survey, nakikita na ho natin ang resulta ika nga. Kumbaga bumabaliktad na ang sitwasyon. Yung mga nasa administrasyon, ramdam na ho nila na talagang ang ating mga kababayan hindi na natutuwa ngayong mga panahon na to. Tumataas na ho sa mga survey na naglalabasan ang mga kandidato ni Tatay Digong. Again wala ho tayong fancy commercial, wala ho tayong naglalakihang billboard, wala ho tayong bilyong-bilyong pinamimigay para ayuda. Pero tingnan niyo ho ang ating mga kandidato. Umaano na ho sila, kumbaga umaalagwan na sila sa survey. At yung mga gumagasta ng bilyon, kaliwat ka ng tarpaulin, walang humpay na pamimigay ng ayuda ng AIS, tupado, kung saan pa man. Hindi sila literal na namimigay, pero nakapiggyback sila doon sa mga namimigay. Habang pinamimigay yung ayuda, yung mga tarpaulin nila, yung pagpapaliwanag sa mga recipient, kasama at nakakaladkad ang pangalan nila. Yun ho yun, mga kababayan. Sa ating mga kababayan, sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas, patuloy po tayong magkaisa. Huwag po nating kalilimutan ang taong tunay na nagmamahal sa ating mga Pilipino. Lumaban sa sindikato ng droga, linabanan ang mga kriminal, subalit inihandog ng sarili niyang gobyerno sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Patuloy po tayong magkaisa, sikapin po natin na may uwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa lalong madaling panahon. At ngayon po tayo ay humaharap sa isang palapit na halalan. Sana ho, magtulong-tulong tayo, tulungan ninyo ang Duterte 10 o yung 10 kanyang inendorso bilang kandidato at kasenador. Sana ho ay baguhin natin ang anyo ng gobyerno, yung gobyernong kumikilala sa karapatang pantao, yung gobyernong pinoproteksyonan ang kanyang mamamayan, yung gobyernong hindi makikipagsabwatan sa banyaga upang ihandog o ialay ang isa sa kanyang mga kababayan. Magsama-sama po tayo, tulungan po ninyo kaming Duterte 10, yung 10 kandidatong inendorso, sinusuportahan at inilalapit sa inyo ni Tatay Digong. Once again, Tatay Digong, Pangulong Duterte, magpakatatag po kayo, naririto po kami patuloy na gumagalaw at sinisikap ang agaran ninyong paglaya at pagbabalik dito sa Pilipinas mula sa iligal na pagka-aresto at kamay ng mga banyagang mahistrado at jurisdiksyon. At sa sambayan ng Pilipino, patuloy po ninyong ipagdasal ang kalusugan, kaligtasan at agarang pag-uwi ni Tatay Digong. Lipat naman ho tayo dito kay Attorney Jimmy Bondoc, isa din ho sa ating mga kandidato. Talagang isa ho to sa mga talagang kinakampanya natin ngayong mga panahon na to. Itong si Attorney Jimmy Bondoc. Maprinsipyo, abogado, at higit sa lahat, yung kalidad ng pagiging isang mahusay na leader, yung kalidad, yung Duterte standard of leadership, makikita ho natin dito sa mama na to. Ito. Meron pa akong kanta pero hindi na natapakita. Maligayang karawan sa inyo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mula sa lahat ng Pilipino sa buong daigdig. Kami po ay nagtipon-tipon ngayon sa iba't ibang bahagi ng daigdig upang iparinig sa inyo at ipadama sa inyo ang aming pagmamahal. Kayo po ay naging isang tunay at ganap na ama, Tatay Digong. Ganap na ama,
na nagmahal, nagturo, nagdisiplina, at nagtanggol. At ngayon po, sana sa pamamagitan ng aming pinagsamang boses, kayo naman po ang aming maipagtanggol. Kailangan po marinig ng buong daigdig ang aming pagtutol sa ginawa ng iilang tao at sa pagsanla ng ating kasarinlan. Ngunit hindi po kami nababahala. Tapos na po kaming lumuha at ngayon po kaming lahat ay nakahanap na ng tapang at ng lakas upang ibalik si Tatay Digong sa kanyang bansang sinilangan. Ang regalo po namin, bukod sa pagmamahal, ay ang aming boses na pinagsama. Maririnig po tayo ng buong daigdig na bumabati ng happy birthday kay Pangulong Duterte at ang aming boses na sumisigaw na hindi tayo saklaw ni numan. Ang Pilipinas ay sa Pilipino at si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay sa amin. Pangulo, Mayor, mahal na mahal po namin kayo. Sana po damang-dama ninyo ito ngayon sa inyong kaarawan. Happy birthday to our dear friend, our mentor, our father, and the one true President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Saludo. Saludo kay Atty. Jim Bontic. Napakaganda ho nung mensahe niya na yon. Ngayon naman ho, dito ho tayo, dito kay Senator Bato de la Rosa. Naku, pupuntahan ho natin mamaya to si Senator Bato. Magsusugba tayo. Titikman ho natin yung native na manok niya kung masarap nga bang pamulutan yan. Ito, try na ho natin to mga kababayan. Sa atong mga kaigsuunan, din sa Luzon, Visayas, Mindanao, ug sa tanang dapit sa kalibutan. Ako nagapasalamat kaniyong tanan sa inyong pagtapok-tapok aron sa ulugon ang adlaw na tawan sa atong hinigugma ug pinalangga nga Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Unta, dili kita muhunong sa pagpasibaw sa atong debate ug sa atong tinguha nga mabalik ang atong amahan nga si Tatay Digong dinhi sa atong nasod. Ug ato siyang apilon sa atong mga pag-ampo sa labaw makakagagahon nga hatagan siya og maayong panglawas, lantip nga paguna-una ug lig-on nga baruganan aron malampasan niya ang tanang hagit nga iyang giatubang karon. Daghang salamat mga kaigsunan ko, hinaot nga panalanginan kita sa labaw makagagahon. Bring PRRD home. Bring him home. Ayun na nga ho mga kababayan ang mensahe nito si Senator Bato de la Rosa sa kaarawan nitong si Tatay Digong. Bring him home. Ito, rekta na ho tayo sa ating mga kababayan diyan sa ano. Ito, matindi ho ito. Ito yung mga bagay-bagay na hindi ho mararanasan ng kahit sino pa mang politiko sa ating bansa na ipagdiriwang ang kanilang kaarawan ng mga kababayan nating OFW sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa Dubai, sa Canada, Australia, New Zealand, Japan, Korea, sa Amerika. Ito ho, sa ano naman ho ito papanoorin natin na to ano ho ito, Times Square, New York. Pinagdiwang ho ang kaarawan ni Tatay Digong dyan sa New York Times Square. Ito na ho mga kababayan. Hamon para sa mga Pilipino. Balikan po natin ang mga pangyayari nitong mga nakaraang taon. Simula po 2023, paulit-ulit na po nilang sinubukan ang katatagan ng mga Pilipino. Inuna po nila ang tinarget ang SMNI. Bakit po SMNI? Dahil ito po ang natatanging media na aligned sa mga Duterte na hindi po nila kayang bayaran. Yes! Mabuhay ang SMNI! Mabuhay! Mabuhay SMNI! Pagkatapos po ng SMNI, sumunod po si Pastor Apollo Sigibuloy.
Pagkatapos po nito, ang impeachment complaint laban kay VP Inday Sara Duterte. At ngayon, ang pagkulong po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinidnap at dinala po ng di makatarungan sa Netherlands. Ginagawa nila ito dahil inaakala nila na tayong mga Pilipino walang pakialam. Papayag pa tayo? Ngayon po, kamakailan lamang, kung hindi pong napanood, pati po mga Blue Duterte vloggers ay kanilang tinarget. Hanggang kailan po ba tayo magbubulag-bulagan? Papayag pa tayo na ganito ang ginagawa nila sa ating bansa? Sabihin po natin, hindi kami bayad! Hindi kami bayad! May nagal kami! 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 So nakita po natin ang mga pangyayari ito na parte po sa malaking plano na kanilang ginagawa sa ating bansang Pilipinas. Hindi na po kami nagtataka sa mga gawa-gawang kaso laban po kaso Puloy. Naniniwala kami na bahagi ito ng mas malaking plano na manatili sila sa kapangyarihan habang buhay. Papayag ba kayo nito? Ang pagkulong kay dating Pangulong Duterte nang walang sapat na dahilan ang patunay nito. Kaya ngayong eleksyon mga kabayan, ipakita natin ang ating kapangyarihan. Tayo po ang may kapangyarihang mag-upo sa kanila at may kapangyarihang palitan sila. Tandaan po natin ang feeling ni Tatay Digong nung siya po'y nasa Hong Kong. Sinabi po niya, iboto ang straight PDP laban! PDP laban! PDP laban! PDP laban! Si Pastor Puloy po na tumatakbo sa pagkasenador sa ilalim ng PDP laban ay magiging boses po natin sa korupsyon. Itutulak po niya ang top commission para bantayan ang pera ng gobyerno. Dahil hindi po nila pera yan. Pera natin yan. Siya rin po ang magiging sagot sa problema ng edukasyon, kahirapan, krimen at droga. Sa hindi po nakakaalam, ang POJC po, ang pag-iipon po na ito, nagsimula po sa 15 members. At ito po yung unlad dahil wala po korupsyon sa pamahala ni Pastor Puloy. Kaya po mabilis ang aming pag-unlad. Kaya po ngayong darating na halalan, ngayong darating na Mayo, huwag po natin kalimutan. Number 53, Pastor Apollo Puloy. Yun lamang po at maraming salamat po sa ating lahat. Mabuhay si Brother Arjan! Sinasabi nila, we are Filipinos for nothing. Sasabihin ko, we are New Yorkers for nothing, right? Yeah. So we're gonna have some chance. I'm gonna call on Adoro Reyes. So some chance. Para kami! Sa Pilipinas, kami taga-Isdaes, New York, Kanya-Kalon, among gipadayon, ang among gibati, among pagmahal sa mong hero. Yan sa Pilipinas, o si Tatay Digong. Diskan, o nakahatag ka ng kaligod sa Amerika. Sa nakakabiti sa Amerika, ito ang kantila ng Pilipinas.
Taos puso kami nagsasabi, sabay kayong lahat, Happy Birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Happy birthday, Tatay Digong! Benedict Bacong! Benedict, send back home! Yan lang po mga kaibigan, nakita nyo, pagkakaisa namin lahat dito sa New York! Kung wala ka, Tatay Digong, wala ang Pilipinas na maging malaya. Kaya kailangan namin ang iyong presensya ngayon, lalo na sa mga taong tinulungan dyan sa Pilipinas, sa mga military, sa mga military. Panahon na para kumilos tayo na pagkas mabuti ang ating silang bansang bayan sininangan. Maganda kami po, mabuhay tayo lahat! Mabuhay ka rin! At ngayon dahil 80th birthday ni Tatay Digong, we're going to have a birthday celebration for Tatay Digong. This is going to be led by Jason. And call on Sister Ruby. Okay, kanta po tayong lahat.